Love Serye TV. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. I got you something. Inismira ni Lina si Tirso na bigla na lang dumating mula sa mahiwagang pinto. Kaninang umaga ay nagpaalam na lalaki na magtutungo raw sa Tagaytay kasama si Vivian. Natural, upang pumili ng mga bulaklak. Naghahanda na si Vivian para sa kasal ng dalawa. Ang unang plano ng dalawa na magpakasal sa Las Vegas, may 2 taon na nakalilipas ay hindi rin natuloy. Ayon sa kwento ni Tirso, sa huling sandali ay naisip nito at ni Vivian na marami magtatampo kung gagawin ang mga ito iyon. Mabuti ay nakapag-isip-isip pa ang mga hitad. At ngayon, kahit wala pang eksaktong petsa ang kasal ng dalawa, ay pinaplano na maigi ni Vivian ng panaka-naka. Hindi madalas sa bansa ang babae dahil sa trabaho nito sa isang international food corporation bilang international sales manager. Ibig sabihin niyon, hindi close kay Carlito ang magiging madrasta. Sa katunayan, sa 2 taong relasyon ni Vivian at Tirso, marahil ay may 5 pagkakataon pa lamang na naisama ni Vivian si Carlito sa lakad, bagaman walang pagkakataong hindi nagregalo ang bruha sa anak-anakan ni Lina. Ang sabihing hindi natutuwa si Lina kay Vivian ay kulang. Mayroong iritasyong nabubuo sa dibdib ni Lina tuwing mapapag-usapan pa lamang ang babae. Isang bagay na hindi maiwasan, lalo na at bahagi ang bruha ng buhay ni Tirso. At dahil bahagi na rin si Lina ng buhay ng bruho, nagsasalubong sila ni Vivian. Ano nga bang hindi gusto ni Lina sa babaeng yon, bukod sa halatang hindi ganap na natutuwa kay Carlito ang babae? Ang katotohanan parang lagalag si Vivian at parang sawari ni Lina ay walang kaibigan man lang at walang kaklose na mga pinsan. Ulila na raw ang babae, ayon kay Tirso, at hindi rin malapit sa mga kamag-anak. Gayunman, hula ni Lina ay hindi gusto ni Vivian na mawala siya sa pamilya Garcia. Simple lang ang dahilan, sa tingin ni Lina, kapag nakasal na sila ni Vivian at Tirso, ay pagkakatiwala ni Vivian si Carlito sa kanya, sa halip na kupkupin. Damang-dama niya na iyon ang nais ng babae. Mukhang hindi pa handang maging isang ina si Vivian. Sabihin kasing edad ni Tirso si Vivian, nakikita ni Lina sa uri ng pamumuhay ng babae na hindi pa ito sanay o sawa sa pagkadalaga. Gala ng gala, walang permanenteng lugar na gustong pamalagian. Sa makatuwid, hindi magiging madali para kay Tirso na panatilihin sa Pilipinas ang mapapangasawa. Paborito mo ang buko pie, hindi ba? Ani Tirso. Hawak ang 3 kahon ng buko pie. Meron ding mga sariwang prutas at mga halamang maaaring itanim si Lina sa hardin. Batid na lalaki na mahilig siyang maghalaman. Ang cheap mo, buko pie? Hindi mo man lang ginawang apple pie. Naka-ismid na sabi ni Lina. Ang init naman ng ulo mo. Tumuloy na si Tirso sa kusina. Nang bumalik sa sala ay wala ng bitbit. Anong oras daw babalik si Carlito? Sabi ni ate mga 7 daw. 8 na, wala pa. Nagkasiyahan ang magpipinsan. Bukas na raw uuwi yung anak mo. Bakit hindi ka kasi dumaan doon sa inyo? Inuna mo pa si Vivian. Huli na bago na agapan ni Lina ang sarili. Hanggang maaari ayaw niya manumbat kay Tirso. Lalo na at hindi niya masasabing nagpapabaya ang lalaki. May mga pagkakataon lang na mas malaking oras ang inilalaan ni Tirso sa nobya. Isang bagay na dapat maunawaan ni Lina dahil alam niya naman na bihira si Vivian sa Pilipinas. Humuntong hininga ang lalaki. Naupo sa tabi ni Lina. Tell me your thoughts. Anong thoughts? Tanong ni Lina. Tungkol sa kasal namin ni Vivian. Wala akong thoughts. I will listen. Iyon ang isa sa mga bagay na gusto ni Lina kay Tirso. Iyong kahit madalas na kwela, palabiro at madaldal ang lalaki. Kapag may mga pagkakataong kailangan niya ang isang tagapakinig, ay iniiwan nito ang persona na madaldal sa isang tabi upang ilaan ang buong atensyon sa kanya. Higit sa lahat, ipinapadama sa kanya ni Tirso na mahalaga ang kanyang opinyon, na kahit ano ang kanyang sabihin ay hindi ito magtatawa, hindi mamaliitin ang nais niyang sabihin. No, really, tugon ni Lina. Totoo, wala akong malalim na thoughts sa gagawin mo. Liar, ikaw pa? Kailan ka pa nawalan ng opinyon? Sabi ni Tirso. Siguro hindi lang ako sanay. Ano bang usapan ninyo kapag nagpapakasal na kayo? Kukunin na ninyo si Carlito? I knew it. Ngumiti ang lalaki. I just knew it. Iyan na naman ang nasa isip mo. Tulad pa rin ng noon, no one is taking Carlito away from you. Trust me. Yun bang inaalala mo? Napag-usama na namin ni Vivian na maninibago si Carlito kung kukunin namin ang bata. He will stay here with you while Vivian will move in the next door. Inay ko,
Ang ibig mong sabihin maglalabas-masok na rin ng babaeng yun dito sa bahay ko? Oo, at technically ay hindi kay Lina ang bahay. Ngunit itinuturing na niyang kanya iyon at ang isiping magiging malaya si Vivian na magpakalat-kalat doon ay hindi niya matatanggap. Bagaman ang balitang hindi kukunin ng dalawa si Carlito ay hindi na nakakasurpresa sa kanya. Alam niya yon, noon pa mang mapansin niya ang asiwang galaw ni Vivian sa harap ni Carlito. Hinayaan ni Lina na iyon ang isipin ni Tirso. Iyon nga ang naiisip ko. Saka alam naman natin na mahihirapan si Carlito mag-adjust. Hindi sila close ni Vivian. Nais niya makahalata ang binata na hindi nag-e-effort ang nobya nito na mapalapit kay Carlito. Parati kasing kulang ang oras ni Vivian. Kaya nga eto, paunti-unting inaayos na namin ang kasal. Wika ni Tirso. Kailan ba talaga ang petsa? Tanong ni Lina. Wala pa eh. Hindi pa kasi maayos yung schedule ni Vivian, pero within the year or early next year, you're going to be the bridesmaid, of course. Hindi ba pwedeng ako na lang ang magtrahe de bota? Sa isip-isip ni Lina, bagaman agad din niyang sinaway ang sarili. Ano na lamang ang isipin ni Ivan sa kanya? Nasa isa siyang malanding nobya. Ginagamit lang niya ito. Hindi na alam ni Lina. Kahit na wala siyang madamang malalim na pagmamahal kay Ivan, ay hindi pa rin siya nakikipag-break sa kasintahan. Kahit umandar ng 2 taon ang pagsasama nila mula na magkabalikan sila, hindi pa rin umaabante ang kanyang damdamin para sa lalaki at malinaw kay Lina kung bakit. Kung gayon, isa ba siyang dakilang manggagamit? Sa pakiwari ni Lina ay oo, pero sa kabilang banda ay parang hindi rin naman dahil kung mayroong isang lalaking nais niyang makasama, kung hindi rin lang pwede si Tirso, ay iyon ay walang iba kundi si Ivan. Nagkamali minsan si Ivan at ngayon ay batid na niyang maliit na bagay lang yon. Kayo na ba ni Ivan? Kailan? Dagdag ni Tirso. Anong kayo ni Ivan? Please lang. Matagal pa ako. Nakaingos na sabi ni Lina. Napakatagal na panahon na siguro bago sila magpakasal ni Ivan. Kung darating man sila sa altar, mukhang malayo pa yon sa isip ng lalaki. Sa katunayan, tulad pa rin noon na ibihira sila magkita, bagaman madalas silang magka-text at magkatawagan. Kung minsan na itatanong din ni Lina sa sarili kung bakit nagtsatsaga sa kanyang nobyo. Ano bang meron sila? Marahil tulad niya, walang ibang nakakasundo si Ivan sa level na ganoon. Iyong level na kahit anong sabihin nila sa isa't isa, kahit umutot ang lalaki sa harap ni Lina, kahit magtanggal siya ng dumi sa ngipin sa harap nito, kahit ano, hindi ni sila mato-turn off sa isa't isa. Sa katunayan, kahit effortless mag-ayos si Lina, kapag magkikita sila at kahit amoy feeds pa si Ivan, wala silang pakaalam basta nagkwekwentuhan sila at nagtatawanan. Madalas sounding board nila ang isa't isa. Problema nito sa pamilya, problema niya sa buhay. Natural, hindi siya nagkukwento kay Ivan ng problema niya sa damdamin kay Tirso. Labas tayo? Biglang pagayaya ni Tirso. Ano? Naguguluhang sabi ni Lina. Labas tayo. Matagal na tayong hindi nakakalabas. Saan naman tayo pupunta? Tara na. Hinigit ni Lina si Tirso patayo at natawa bigla si Lina. Sumama na rito bagamat dinampot na lang ang sapatos sa labas ng bahay. Sakaling hindi pala pwedeng nakatsyanela sa pupuntahan nila. Para kang sira, saan tayo pupunta? Tanong ni Lina. Nung graduation mo, hindi ako naka-attend kaya babawi ako. Ani Tirso. Tumirik ang mga mata ni Lina. 2 buwan na ang nakalilipas mula nang hindi makadalo sa pagtatapos niya ang binata. At wala siyang sama ng loob dito dahil alam niya na kansela ni Tirso ang date nila ni Vivian para lang makadalo. Ngunit sa araw na yon ay tinamaan ito ng trangkaso. Sa katunayan, silang dalawa ng nanay niya nagsalit-salit sa pagpupunas ng bimpo sa binata pagkagaling nila sa graduation ceremony. Habang nasa sasakyan, may tinatawagan si Tirso at narinig ni Lina na ipinareserba nito ang isang rooftop sa isang restaurant. Ang gastos mo talaga, reklamo ni Lina bagaman nakangiti. Kahit paano, sanay na siya ngayon sa gastos ni Tirso at medyo nahahawa na siya dahil hindi na siya allergic sa mamamahaling gamit ngayon. The mother of my child deserves more than this. Really. Mas sumahaplos pa rin sa puso ni Lina tuwing sasabihin iyon ni Tirso sa casual na paraan na siya ang ina ni Carlito. Panggap ka na namang special ka. Natural lang na sabihin niya yon. Dahil ikaw naman talagang tumatayong ina. Wala makakakontra doon. Para kang sira. Kung magtaypan ka niya, hindi si Vivian ang pakakasalan niya. Ikaw. So, kay Ivan ka na lang. Hindi pa rin naman masama. May negosyo, gwapo, kahit pandakere lang dahil mabait naman.
Ano pang hahanapin mo? Isa pa, hindi babaero si Ivan. Si Tirso mukhang nagpa-franchise ng binhiyan. Nakarating si Nalina at Tirso sa isang maliit na gusali sa loob ng village sa Makati. Nasa huling 2 palapag ang specialty ng restaurant. Napatirik ang mga mata ni Lina. Oh, bakit patirik-tirik ang mata mo? Tumatawang tanong ni Tirso. Umiling si Lina. Hindi na niya kailangan sabihin na nabasa niya ang review sa restaurant na yon. Napakasarap raw ng pagkain dahil isang Pranses ang chef, pero napakamahal din daw. At ipinareserve ni Tirso ang buong penthouse. Marahil nga sadyang espesyal siya sa binata. Hindi lang sa paraang gusto niya. Nang makarating sa penthouse ay natuklasan ni Lina na isa iyong hardin. Mayroong artificial na Bermuda grass. Bagaman ang mga halamang gumagapang sa gazebo at pader ay totoo. I love this place. Vivian enjoys dining here. Wika ni Tirso. Muntik nang mapasimangot si Lina. Ang ganda na ng mood niya, nasira pa. Gayunman ay sinabi niya, maganda, malayo sa ibang mga building. It's like an oasis and the food is perfect. Kung bakit hindi maalis na Lina ang tingin sa mga labi ni Tirso. Noon ay hindi niya napapansin ang bawat galaw ng binata. Ngayon kahit paghakbang nito, ang munting paggalaw ng mga braso at kamay, lahat ng yon, nais niyang hangaan. Marahil habang buhay niyang hahangaan kahit hindi mapupunta sa kanya kailanman. Lihim na napabuntong hininga si Lina. Labis-labis na ang naitutulong ni Tirso at sapat na marahil na maging bahagi ang binata ng kanyang buhay. Hindi siya ang tipong madaling sumuko, ngunit marunong siyang tumanggap ng katotohanan. Ikakasal na ang lalaki. Ganun na lamang iyon kasimple. Hinayaan na ni Lina na si Tirso ang umorder ng pagkain. Pumesto sila sa mesa. Presko ang hangin, amoy halaman ng paligid. Ang problema, dahil puno ng trellis na ginagapangan ng halaman ng lugar, ay pasilip-silip lang muna sila sa mga siwang ng bituin at nais niya makita ang mga yon. Nirentahan mo ang buong penthouse, di ba? Tanong ni Lina. Yes, sagot ni Tirso. Why? Pwede bang doon na lang tayo? Itinuro ni Lina ang isang bahagi ng penthouse kung saan bukas ang itaas. Walang harang na anuman bagaman walang mesa. I will ask the waiter to move our table. Hindi na. Kinuha ni Lina ang isang tablecloth at iyon ang inilapag sa artificial grass. Nag-lotus position siya roon. Nakatingin sa tanawin. Makukulay na gusali sa malayo. Malakahel na buwan, maliliwanag na bituin. Ang ganda pala ng langit ngayon, Tirso. Tingnan mo oh. It's okay, giit na lalaki. Ilang taon na rin itong hindi giniit ang palayaw. Napahagikik si Lina. Tirso, ang gusto ko. Itinuro niya ang langit. Tingnan mo oh, medyo orange yung buwan. Mukhang sinusunog na doon ang puso ko dahil ikakasal ka na. At nagdadrama na naman ako kahit walang Kay. Napapitlag si Lina nang madama ang tinig ng binata sa kanyang tenga. Nakaupo na pala si Tirso nang hindi niya namamalayan. It's beautiful. Nagtayuan ng balahibo ng katawan ni Lina. Salamat at hindi yun napansin ni Tirso. Nakatingin din sa itaas ng lalaki at parang nais ni Lina pagmasdan ang leeg nito. Ang Adam's apple, ang munting pintig ng pulso sa gilid niyon. O siguro mas magandang ang ilalapat niya ang mga labi roon. Siguro okay rin kung titikman niya ang balat ni Tirso. Kasi ang bango-bango nito, isang amoy na banayad sa ilong at nagpapahiwatig ng kalinisan at pagkapresko. So, dahil malinis at presko gusto kong tikman, bakit hindi mo tikman ang bahay mo? Total, malinis at presko din naman doon. Hitsura mo. Kailan ka pa nangarap dila ng balat ng ibang tao? Oo, nung baby si Carlito parang gusto mong ngab-ngabin ang pisngi o hita niya dahil ang cute-cute niya. Pero ang leeg ni Tirso, with matching pagnanasa, abay kilabutan ka naman at hiyang-hiya ako sa'yo. Lihim na lang na napabuntong hininga si Lina. Hanggang sa naisip niyang pagbigyan ng sarili. Bakit ba? Noon na lamang niya ito itotolerate ng ganoong isipin at damdamin. Sa susunod, lalo na kapag naikasal ng binata, wala na siyang iisiping iba. Isa pa, walang nakakaalam ng iniisip niya. Anong problema niya? Are you alright? Pukaw ni Tirso. Is something on my neck? Dumapo sa leeg ang palad ng lalaki. Sinalat ang bahaging iyon. Tila naghahanap ng lamok o dumi. Nagpapanggap si Lina na mayroon ngang lamok. At sinampal niya iyon. Napaubos si Tirso. Sa Adam's apple na lalaki tumama ang kanyang palad. Sorry, naku, I'm sorry. Hingin pa umanhin ni Lina. Tumawa si Tirso. Inuubo pa rin. Galit ka yata sa akin.
Mas lumapit na ang waiter na nag-abot ng tubig na agad kinuha ni Lina at ininom. Ang lakas lalo ng tawa ni Tirso. Napahagikik din si Lina. Waiter, isa pang ang baso. Baso lang? Walang laman? Ibabalance ko lang yung ulo ko. Muli siyang tumawa. May kasiyahang nadarama si Lina. Ganoong napapatawa niya ang binata. Nagagawa kaya yun dito ni Vivian? O marahil dalawang uri ng tawa ang ginagawa ng isang tao? Isang tawa sa joke at isang tawa ng puro kaligayahan. Nais ni Lina ang pangalawa, ngunit tanging ang una ang siyang hatid niya kay Tirso. Marahil sadyang ganun ang buhay. Ano ba ang malay niya kung darating din sa kanila ni Ivan ang ganoon? Kapag matanda na sila ay mauunawaan nila pareho na naging masaya naman sila. Oo, kaya ni Lina na ilarawan ang buhay kasama si Ivan na hindi malungkot, pero maligaya. Panahon na makapagsasabi. Loka-loka ka talaga, Lina, ani Tirso. Sa'yo yata nagmana si Carlito. Nakita mo naman yung isang yon, 8 years old, kung ano-ano nang ginagawa sa buhay. Kasama na ang paggawa ng love letter. Pinandilata ni Lina ang binata. Nung nakaraan nakapagpagupit sa akin ng hearts. Nanay, please trim the hearts, chicks love that. Sabi daw ni Tito Fort niya. Sasabihin mo sa akin nagmana. Bakit ikaw? Ilang taon ka na nagsimulang sumulat ng love letter. Sa'yo talaga nagmana. Hindi ako nagtiyagang gumawa ng love letter, no? Ang yabang. Muling tinampal ni Lina ang Adam's apple nito. Sa pagkakataong iyon, iniabot ng waiter ang baso ng tubig na kay Tirso ang kumuha upang inumin. Nagmamadali ang lalaki dahil sa akmang pag-agaw ni Lina ng baso. Tumapon ang tubig at naging maagap siyang punasan ang gilid ng mga labi ng binata. Ang tawanan nila ay naubis ang ngitian, hanggang sa maging ang ngiti ay nabura, habang nasa pisngi ni Tirso ang palad ni Lina at nakatitig sa kanya ang binata. Nagsimulang bumilis ang sasal ng kanyang dibdib. Moment na naman ba to?